Kwentong Bayan. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Negro. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Cavite. Nang mga panong ito, nasa edad 21 itong si Negro. Lumaki sa lugar kung saan mulat ang mga tao sa karunungang lihim at napapaligiran ng mga antingero. Ang ama ay kilalang manggagamot. Ito ang dahilan kung bakit sa murang edad, nagtaglay ng kaalaman sa lihim na karunungan ang binata. Karamihan sa mga dasal ay pangkumbate, depensa. Ngunit minsan hindi niya ito magamit dahil hindi pinahihintulutan ng ama. Tandaan mo, Negro, ayokong malalaman-laman na ginagamit mo sa kalokohan yang mga aral na natutunan mo. Mahirap na. Ayokong masangkot sa gulo. Wika ni Mang Seryo. Kasalukuyang nagtatrabaho sa bayan ang binata bilang kargador. Ginagamit nito ang mga natutunan para mas mapagaan ang trabaho. Huwag po kayong mag-alala, Tay. Hindi ko po ginagamit sa kalokohan ng nalalaman ko. Alam ko naman po kung gaano to kahalaga eh. Delikado din po to kapag ginamit sa maling pamamaraan. Tugon ng binata. Kahit alam ni Mang Seryo na responsable ang anak. Pagdating sa lihim na karunungan, paulit-ulit pa din itong pinapaalala kay Negro ang mga alituntunin. Sa halos 5 taong karanasan ng binata sa larangan, inakala nitong umiikot lang sa libreta, medalyon, at mga dasal ang pag-aaral ng lihim na karunungan. Hanggang sa masumpungan nito ang isang pambihirang ritual ng mga babaylan. Ito ay nang minsang inaya ng tiyuhing itago na lang natin sa pangalang Agaton ang binata. Pumunta sila sa Karatig Baryo upang kumuha ng langis na ginagamit sa panggagamot. Pagkarating sa lugar, sinalubong ang dalawa ng sangyo ng nilulutong niyog. Napakabango, kaya hindi maiwasan ni Negro ang magtaka. Tio Agaton, ano ba tong lugar na pinuntahan natin? Parang pagawaan yata ng kakaninto ah. Tanong ni Negro. Sinasabi ko na nga ba, yan ang magiging reaksyon mo. Huwag kang mag-alala dahil hindi ka nag-iisa. Nung una kong dinala ang tatay mo dito, yan din ang naging tanong niya. Pero hindi, Negro. Ang lugar na to ay pugad ng mga babaylan, pambabarang at mga manggagaway. Kaya mag-iingat ka sa mga sasabihin mo. Wika ni Tio Agaton. Biglang napalunok ng laway ang binata sa sinabi ng tiyuhin. Alam nito kung gaano kapanganib ang mga mambabarang, lalo pa ang mga manggagaway, dahil may kakayahan ang mga itong isalin ang lengguwahe ng awit sa hangin. Delikado po pala dito eh. Bakit tayo pumunta sa lugar na to, Tio? Tanong ni Negro. Pinagtawanan ito ng tiyuhin. Umiral na naman yung karawagan mo. Huwag kang mag-alala. Dahil mga kaibigan ko ang mga manggagaway dito. Sa katunayan, papunta tayo sa kanila. Tugon ng tiyuhin. Inikot ng binata ang tingin sa paligid. Nakita ang mga taong abala sa kani-kanilang mga gawain. Ngunit ang talagang nakaagaw ng pansin ni Negro
ang pangkat ng mga kalalakihang nagtitipon. Napahinto ang binata at pinanood ang kanilang ginagawa. Nilingon naman ito ni Agaton. Kung hindi mo kayang sikmurain ang ginagawa nila, mas mabuting wag ka nalang manood. Halika na, nag-aantay na ang kaibigan ko. Wika ng Chewin. Teka tiyo, ano po bang ginagawa nila? Nagbabaon sila ng mutya sa katawan. Yan ang kanilang proseso. Mutya? Bakit naman po nila ginagawa yun? Tanong ni Negro. Para sa karagdagang lakas o proteksyon. Halika na, baka abutan pa tayo ng dilim dito. Delikado ang daan pa uwi. Pag-uusap ng dalawa. Nagmamadaling umalis si Agaton ng mga sandaling iyon. Bagay na labis namang ipinagtataka ni Negro. Pagdating sa bahay ng kaibigan, masayang nakipag-usap ang Chewin sa kaibigan na itago na lang natin sa pangalang Marlon. Nakita ng binatang may suot itong mga kwintas. Nagawa sa iba't ibang uri ng mga bato, bao ng nyug, at buto mula sa hindi kilalang prutas. Likas ang kuryosidad sa binata, kaya naman hindi nito napigilan ang sarili na makisali sa usapan ng dalawa. Pasensya na po ah. Nagtataka lang ako eh. Ano po ba yung mga suot niyo, Manong? Tanong ng binata. Aawatin pa sana ito ni Agaton, ngunit pinigilan siya ng kaibigan. Ano ka ba naman, Agaton? Gustong-gustong matuto ng pamangkin mo. Kaya hayaan mo lang siyang magtanong. Wika ni Marlon. Pasensya ka na Marlon ha. Mausisa talaga tong pamangkin ko sa mga ganyang bagay eh. Minsan pati ako, nakukulitan pa rin dyan. Tugon ni Agaton. Nasabi ko na kaibigan, walang problema. Para saan ang kaalaman kung hindi natin ibabahagi sa iba? Muling wika ni Marlon. Pinaliwanag kay Negro ang tungkol sa mga suot na kwintas. Ayon dito, ang mga nakita ng binata ay uri ng mga mutya mula sa hayop, lugar at mga puno. Ngunit imbis na makontento sa mga narinig, lalo lang lumalim ang kuryosidad ng binata. Magtatanong pa sana ito, ngunit kaagad nang inawat ng Chewin. Teka lang Negro. Mukhang gagabi na tayo eh. Paniguradong may iba pang gagawin si Marlon. Pasensya na uli kaibigan ha. Mauna na kami. Wika ni Agaton habang tinatakpan ang bunganga ng pamangkin. Walang problema kaibigan. At ikaw naman binata, kung gusto mong matuto, huwag kang magdadalawang isip na puntahan ako ha. Tugon ni Marlon. Salamat po Manong. Pangako po, babalik po ako. Marami po akong katanungan sa inyo eh. Wika ni Marlon. Napakamot na lang ng ulo si Agaton na parang nagsisisi. Dinala pa ang pamangkin sa lugar. Ibang klase talaga yung isipan mo, Negro. Parang nagsisisi tuloy ako. Sinama pa kita kay Marlon. Wika ni Agaton. Bakit naman po tiyo? Nagtatanong lang naman po ako tungkol dun sa suot niyang mga kwintas. At saka, ngayon lang po kasi ako nakakita ng mga mutya eh. Hindi naman kasi tinuro sa akin ni tata yung tungkol sa mga ganong bagay. Napabuntong hininga si Agaton. Alam niyang totoo ang sinasabi ng binata
Bagaman tinuruan ito ng lihim na karunungan ng ama, hindi saklaw ng mga aral na yun ang tungkol sa mga mutya. Kung sa bagay, tama ka nga naman. Bakit ba kasi hindi pa kinumpleto ni Manong Seryo yung pagtuturo sa'yo? O sige, ganito na lang. Tuwing Sabado, simula sa susunod na linggo, pupunta tayo kay Marlon. Pero hindi kailangan malaman ng tatay mo ha. Pareho tayong mayayari. Wika ni Agaton. Napangiti naman ang binata. Kagad nang nagpaalam na uuwi muna. Pagkarating sa tahanan, kagad itong kinausap ng ama. O negro, ang balita ko sumama ka daw kay Agaton para kumuha ng lana. Kumusta naman? Tanong ni Mang Seryo. Ayos naman po, tay. Medyo weirdo lang po yung lugar. Sabi ni Tio Agaton, pugad daw yun ng mga babaylan, mambabarang. Ano pa ba yung isa? Ayun, manggagaway. Tugon ni Negro. Oo, tama ang sinabi ng tiyuhin mo. Pero wala ka namang dapat ikatakot sa mga taong yon hanggat wala kang ginagawang masama. Muling wika ni Mang Seryo dahil napag-uusapan na ng mag-ama. Kinuha ng binata ang pagkakataon para makakuha ng impormasyon tungkol sa baryo. Atay, ano pong pinagkaiba ng babaylan, mambabarang at manggagaway sa mga aral natin? Tanong ni Negro. Nagulat si Mang Seryo. Hindi niya akalaing itatanong ito ng anak. Ang mga babaylan ay may sariling pamamaraan sa pagpapagana ng mga dasal o pwedeng sabihing engkantasyon. Kadalasan silang kumukuha ng lakas sa kalikasan at sa mas mataas na antas. Nagagawa nilang kontrole ng 4 na elemento. Ang tawag sa mga ganong babaylan, bugaytan. Tugon ni Mang Seryo. Ipinaliwanag din ito sa binata ang tungkol sa mga mambabarang. Ngunit ang tinutukan ng pansin ni Negro, ang impormasyon tungkol sa mga manggagaway. Tay, ano naman po yung kakaiba tungkol sa mga manggagaway? Tanong ng binata. Ang mga manggagaway may taglay na kakayahan ng 2 nabanggit. Kaya nilang manggamot at gumamit ng kakayahan ng isang bugaytang babaylan. At kaya din nilang gamitin ang kakayahan ng isang mambabarang. Nakakatakot kalabanin ng mga ito. Dahil may isa silang natatanging kakayahan at yon ay ang pagsasalin ng awit ng hangin. Pagpapaliwanag ng ama. Nagtanong pa ng ilang bagay si Negro, ngunit hindi na nito magawa pang sagutin ng ama. Ayon dito, limitadong kaalaman lang ang alam niya tungkol sa mga manggagaway. Hindi matahimik si Negro ng mga sandaling iyon dahil alam nitong may malalim pang paliwanag tungkol sa mga manggagaway. Kinabukasan matapos ang trabaho, dali-dali itong pumunta sa tahanan ng Chewin. Sa kasamaang palad ay wala ito sa tahanan. Ayon sa anak ni Agaton, may pinunta nitong pasyente sa kabayanan. Inisip nitong ipagpabukas na lang ang binabalak. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang naitanong sa kanya ng pinsan na itago na lang natin sa pangalang Juris kung ano ang sadya nito. Kasi magpapasama sana ako dun sa baryo na pinagkukunan niya ng langis. Pero hindi bali na lang, Juris. Bukas na lang siguro.
Wika ng binata. Bago ito tuluyang umalis, bigla siyang pinigilan ng pinsan. Ako na lang ang sasama sa'yo, pinsan. Ang totoo, gusto ko ding pumunta dun eh. Kaso ayaw akong payagan ni tatay. Gusto ko magpabaon ng mutya sa braso. Napangiti si Negro sa sinabi ng pinsan. Hindi na ito nagdalawang isip pa. Kaagad nang umalis ang dalawa papunta sa baryo ni Marlon. Alas 4 na ng hapon nang dumating ang dalawa sa lugar. At saktong naabutan ng mga ito si Marlon. Nagliligpit ng mga baon ng nyug sa bakuran. Magandang hapon po, Mang Marlon. Kumusta po kayo? Wika ni Negro. Kagad naman itong nakilala ni Marlon. Oh, magandang hapon din sa'yo, Negro. Maayos naman ako. Pero teka, sino tong kasama mo? Tanong ni Marlon. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Juris. Pinili ng binatang itago ang kaugnayan sa pinsan para maprotektahan nito sa posibleng sermon ni Agaton. Siya po si Juris, kaibigan ko. Hindi po ba kami nakakaabala sa inyo, Manong? Kung gusto nyo, tutulungan po namin kayo sa pagliligpit ng mga baon ng nyog. Tugon ng binata. Kagad dumampot ng sako para isilid ang mga baong nagkalat sa bakuran. Maraming salamat ah. Tamang-tama yung dating nyo. Hapon na eh. Tapos mukhang uulan pa. Kailangan ko kasing ilagay sa silong ang mga baong yan para hindi mabasa ng ulan. Teka, ano nga palang sadya niyong dalawa? Tanong ni Marlon. Nagkatinginan ang dalawang binata. Hindi nag-atubiling sumagot si Juris. Ang totoo, Manong, naparito ako para magpabaon ng mutya. Pero sinamahan ko lang din si Negro dahil may mga itatanong daw yata sa inyo. Wika ni Juris. Tinitigan ito ni Marlon. Inusisang mabuti. Sabay tango. O sige, ako na ang gagawa ng pagbabaon ng mutya. At habang ginagawa yon, pag-usapan naman natin ang gusto mong itanong sa akin, Negro. Tugon ni Marlon. Matapos nilang isilid ang mga bao sa sako, kagad silang pumasok sa loob ng tahanan. Pinaupo ni Marlon ang dalawa. Nagsimula itong maglabas ng mga kagamitan. Napansin ni Negro ang napakadaming makinang na bato na may iba't ibang kulay at laki. Manong, pwede ko po bang malaman kung ano ang mga yan? Tanong ng binata. Ito ba? Mutya ang mga yan. Pero hindi yan ang ibabaon natin sa katawan ng kaibigan mo. Ito oh. Tugon ni Marlon. Sabay labas ng maliit na sisidlang punong-puno ng maliliit na puting bato na halos kahugis ng butil ng bigas. Yan po. Ano yan, Manong? Tanong ni Juris. Bahagya itong kinakabahan dahil alam niya kung gaano kasakit ang proseso ng pagbabaon nito. Huwag kang kabahan. Ginusto mo to, di ba? Ang tawag dito mutya ng bigas. May kakayahan itong pagalingin ang anumang karamdaman ng taong may tangan. Maaari ding gamitin sa panggagamot. Yun ay kung isa kang albularyo. Isa pang kakayahan ng mutyang to, kaya nitong palakasin ng iba pang tangan mo. Tugon ni Marlon. Naupo ito sa harapan ni Juris. Naglabas ng punyal na gawa sa pilak. May habang 5 pulgada ang patalim
at may mga nakaukit na hindi mabasang mga letra. Nagsindito ng kandila. Itinirik sa mesa. Naglabas ng isang butil ng mutya ng bigas si Marlon at inilagay sa pulang tela. Amin na yung kanang braso mo. Para masimulan na natin ang pagbabaon ng mutya. Muling wika ni Marlon. Matapos ay dinampot nito ang patalim at inusala ng dasal. Itinutok sa apoy ng kandila ang dulo para bahagyang uminit. Huminga ng malalim si Juris at pumikit. Ngunit ilang segundo lang. Sinabi na ni Marlon na tapos na ang proseso. Hindi rin ito nakita ni Negro dahil maging siya. Nakapikit nang itutok ni Marlon ang patalim sa braso ng pinsan. Ano po? Tapos na? Anong nangyari? Bakit wala po akong naramdamang sakit? Teka, saan niyo po ba binaon yung mutya? Tanong ng binata. Laking pagtataka nito dahil maging siya. Hindi maramdaman kung saan nakabaon ang mutya ng bigas. Napatingin si Juris kay Negro. Nanlaki ang mga mata nito dahil sa nakikita. Napatitig si Juris sa kanyang braso at halos himatayin nang makita ang dugong lumalabas mula sa sugat. Naku! Naloko na. Nakalimutan kong tag-ib pala ngayon. Mataas ang tubig sa dagat, kaya malakas ang agos ng dugo mo. Pero mawawala din yan maya-maya. Amin na, lagyan natin ng tinunaw na kabuyaw para tumigil ang pagdudugo. Wika ni Marlon. Sinabi din ito kay Juris na maaari siyang makaramdam ng panghihina. Bahagi ito ng pagtanggap ng kanyang katawan sa mutya ng bigas. Nako! Mukhang hindi tayo makakauwi nito ngayong gabi ah. Pabagsak ang ulan, Juris oh. Napadungaw sa bintana si Marlon. Nakita ang ilang kalalakiyang nakatayo sa labas ng bakuran. Tama ka dyan. Hindi ko rin kayo papayagan na umuwi ngayong gabi. Tugon ni Marlon. Nakita din ito ni Negro. Kaya naman nagtaka ito kung sino ang mga kalalakian. Sino po sila, Manong? Bakit sila nakabantay sa labas ng bahay niyo? Tanong ng binata. Mula sila sa pangkat ng mga mambabarang. Naramdaman nila ang bagong lakas ng mutya ng bigas na nasa katawan ng pinsan mo. Nagulat ang binata. Hindi dahil sa pakay ng mga kalalakian, kundi nung sabihin ni Marlon na pinsan nito si Juris. Paano niyo po nalaman, Manong? Tanong ng binata. Isa akong manggagaway, iho. Wala kang may tatagong sekreto sa akin. Ito ang kakayahan ng pagsasalin ng awit sa hangin. Namangha ang binata sa sinabi ni Marlon dahil walang pag-asang makauwi ng gabing iyon. Ginamit ng binata ang pagkakataon para matuto mula sa manggagaway. Manong, namamangha po talaga ako sa kakayahan niyong mga manggagaway. Pero ang gusto kong malaman, yung tungkol sa bisa ng mutya ng bigas na binaon sa katawan ni Juris. Tanong ng binata. Ang pagbabaon ng mutya sa katawan, isa lang sa maraming paraan para mas kumapit at lumakas ang kakayahan ng mutya. Kasabay nito, pinapalakas din ng gamit ang kakayahan ng may tangan. Doble ang lakas na maaaring ipakita ng mutya sa tuwing gagamitin ito. Kung ikukumpara sa hindi nakabaon,
Sa kadahilan ng nakikipag-isa sa espiritu ng may tangan ang gabay na mutya. Paliwanag ni Marlon. Marami pang naitanong ang binata hanggang sa madako sila sa usapin tungkol sa kakayahan ng manggagaway. Mang Marlon, kung hindi naman po sobrang abala sa inyo, maaari niyo po bang sabihin sa akin yung tungkol sa kakayahan niyo? Ano ba yun? Yung awit sa hangin? Muling wika ng binata. Hindi naman nagdalawang isip si Marlon na ipaliwanag ang tungkol sa kakayahan nito. Ayon sa manggagaway, ang pagsasali ng awit sa hangin ay lumang kakayahan mula sa kanilang mga ninuno. Ito ang pinakaunang aral na itinuro sa kanila simula pagkabata. Nagagawa nitong magbulong ng dasal mula sa isang aral, dahilan para matutunan at mapagana ng isang manggagaway ang orasyon o inkantasyon nang hindi man lang ito nababasa o nahahawakan. Kalakip din ng kakayahang ito ang marinig ang isipan ng tao. May kakayahang bumasa ng reaksyon. At higit sa lahat, kaya nitong malaman kung nagsisinungaling ang isang tao o hindi. Napailing ang binata sa mga sinabi ni Marlon. Hindi nito akalain may matututunan pa lang siyang aral na higit na mas malalim pa sa mga itinuro ng ama. Kinabukasan, maagang nagpaalam ang dalawang binata para umuwi. At dahil na din sa banta ng mga mambabarang, pinili ni Marlon na ihatid ang mga ito pabalik sa kanilang baryo. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, sumunod ang mga mambabarang. Pursigido ang mga itong makuha ang mutya ng bigas kay Juris. Mukhang hindi tayo tatantanan ng mga mambabarang na to. Huwag kayong umalis sa likod ko. Negro, Juris, nasa paligid lang sila. Maging alerto kayo! Wika ni Marlon. Ito ang unang beses na gagamitin ni Negro ang kanyang natutunan sa ama. Kaya medyo kabado ang binata dahil hindi pa nito nagagawang makipagkumbate espiritual. Paano ba to? Manong, ito po yung unang beses kong gagamitin yung tinuro ni tatay sa akin eh. Hindi po ako sigurado kung mapapagana ko yung mga dasal. Natatakot po ako, Manong. Mamaya ko anong mangyari sa akin dito eh. Wika ni Negro. Huwag kang matakot, Negro. Walang pinagkaiba yung tigalpong binabato mo sa mga orasyon na ginagamit ng mga mambabarang. Kaya magtiwala ka lang. Magtiwala ka sa mga tinuro ng ama mo at magtiwala ka sa pinaglilingkuran mong Diyos. Pag-uusap ng dalawa. Nakahanda na din si Juris ng mga sandaling iyon. Hindi nagtagal. Nagpakita na nga ang mga mambabarang. Tignan mo nga naman. Talagang sinamahan mo pa ang mga batang ito, Marlon. Bakit ba? Hindi mo na lang kami pabayaan. Bakit kailangan mong makialam? Hindi ka ba nagsasawa? Wika ng isa sa mga mambabarang. Pasensya na, Amir. Pero hindi ko hahayaang galawin mo mga bisita ko. Tugon ni Marlon. Ay nako! Ilang beses na tayong nagkaharap sa ganitong sitwasyon. Hindi ka ba napapagod? Tanong ni Amir. Ikaw nga tong gusto kong tanungin eh. Ilang beses na nga tayong nagkasagupaan at ilang beses na din kitang pinakain ng alikabok.
Hindi ka pa ba nadadala? Tugon ni Marlon. Kitang-kita ang panggigigil sa mukha ni Amir. Desperado na ang mambabarang dahil likas na mailap sa kanila ang mga mutya. Kung magkakaroon man ng tangan ang mga ito, hindi rin nagtatagal dahil nababasag o hindi kaya naman nililisan ng gabay. Maliban na lang sa ilang mambabarang na pinili ang gumawa ng kabutihan. Tanggapin mo ang katotohanan, Amir. Kailanman, hindi kayo maaaring magtangan ng mutya. Kung pinili nyo lang sana ang gumawa ng kabutihan sa kapwa. Pero, nagpalunod kayo sa kinang ng pera. Muling wika ni Marlon. Kinalabit nito si Negro. Bilang hudyat, naramdaman din ng binata ang pagbato ng tigalpo ng isa sa mga mambabarang. Kagad namang natukoy ni Negro ang pinagmulan nito. Walang sabi-sabi ay nagrebuelta ang binata. Ramdam ni Marlon ang kakaibang lakas ng dasal na ginamit ng binata. Kaya kahit papano, napanatag ito na hindi sila mapapahamak. Hindi naman pala sila ganong kalakas eh. Sa palagay ko, matatalo ko din yung isang yan. Wika ni Negro. Ngunit inawat siya ni Marlon. Sandali lang iyo. Hindi ganun kadaling patayin si Amir. Kilala siya bilang isa sa pinakamahusay na mambabarang dito. Kaya hayaan mong ako ang humarap sa kanya. Tugon ni Marlon. Samantalang si Juris naman, tila hindi mapakali. Ramdam ni Negro ang labis na takot sa pinsan. Juris, ano ka ba? Rinig ko hanggang dito yung kabig ng dibdib mo ah. Huwag mo sabihing natatakot ka. Pangaasar ni Negro sa pinsan. Siyempre, sino ba namang hindi matatakot sa mga mambabarang? Tugon ni Juris. Kagad namang naawat ang kanilang pag-aasaran nang biglang magsalita si Marlon. Maganda kayo. Magtutuos kami ni Amir. Negro, protektahan mo si Juris. Matapos ay bigla itong tumakbo papunta sa kinaroroonan ni Amir. Ngunit ilang dipa pa lang ang layo nito sa kalaban. Biglang naglaho ang manggagaway. Maging si Amir ay hindi namalayan kung saan ito nagpunta. Biglang umihip ang mahinang hangin. Kasabay nito ay narinig ni Amir ang banayad na tinig ng isang babae. Ilang sandali pa lumitaw si Marlon sa kanyang harapan at nagsalita. Takpan niyo ang tenga niyo. Ngunit hayaan niyong manatiling nakabukas sa mga mata upang makita niyo ang magagawa ng kakayahan ng pagsasalin ng awit sa hangin. Wika ni Marlon at napangiti si Negro. Dahil hindi nito inaasahan, masasaksihan niya ang maalamat na kakayahan ng mga manggagaway. Tumayo si Marlon at muling humarap kay Amir. Kinumpas nito ang kanyang kamay sa tagiliran. Biglang namilipit sa sakit si Amir. Pilit nitong tinatakpan ng tenga, ngunit huli na ang lahat dahil tuluyan ng nasakop ni Marlon ang kanyang isipan. Biglang gumalaw ang kamay nito upang bunutin ang punyal na nakasuksok sa tagiliran. Nang maiangat nito ang kamay, unti-unting lumapit ang patalim sa leeg nito. Laking gulat ni Negro nang kusang laslasin ni Amir ang sarili. Nang makita ng mga kasamahan ang nangyari, dali-dali silang tumakas. Hindi na nag-abala si Marlon na habulin pa dahil pinili niyang ilabas sa lugar na yon sina Negro at Juris.
Pagkarating sa tahanan, kaagad silang sinalubong ni Mang Seryo at Agaton. Ano nangyari, Marlon? Bakit kasama mo yung dalawang to? May ginawa bang kalokohan ng pamangkin at anak ko? Tanong ni Agaton. Huwag kang mag-alala, Agaton. Walang ginawang kalokohan ng anak mo. Pinagdiskitaan sila ng pangkat ni Amir eh. Sa kasamaang palad, napatay ko yung mambabarang na yun. Tugon ni Marlon. Bakit? Anong ginawa niyo sa kabilang baryo, Negro? Tanong ni Mang Seryo sa anak. May mga bagay lang po kong tinanong kay Manong Marlon. Sinama ko po si Juris pero pag uwi namin, tinambangan po kami na mamambabarang. Napailing si Mang Seryo sa naging tugon ni Negro. Alam nitong hindi nagsisinungaling ang binata, pero may tinatago ito. Magsabi kayo ng totoo, Juris. Ano ang pakay nyo kina Marlon? Pakiusap, kaibigan. Huwag mong pagtakpan ang dalawang ito. Wika ni Agaton. Maging ito ay nakakaamoy sa nangyari. Ang totoo po, tay. Nagpabaon po ako ng mutya ng bigas kay Manong Marlon. Tapos po nung pauwi na kami, yun na nga po nangyari. Tinambangan po kami. Tugon ni Juris. Sabay pakita sa ama ng pinagbaonan ng mutya ng bigas. Napatingin ito kay Marlon na nooy nagkipit balikat lang. Ay, nako. Bakit ba kasi hindi ka makapag-intay? Pinaplano ko naman talagang baunan ka ng mutya, pero hindi pa sa ngayon. Muling wika ni Agaton. Pinapasok nito sa tahanan si Marlon upang pag-usapan ang nangyari. Nakidalo si Mang Seryo at Negro upang malaman ang susunod na hakbang. Alam kong hindi titigil ang mga mambabarang hanggat hindi nakakabawi sa dalawang ito. Dahil sila ang naging sanhi ng kamatayan ni Amir. Ano ngayon ang balak mo, Marlon? Tanong ni Mang Seryo. Isa lang po ang nakikita kong paraan. Hindi na maiiwasan ang engkwentro sa pangkat na mga mambabarang. Kaya kailangan nating palakasin ang dalawang to. Tugon ni Marlon. Kung ganon, ano ang minumungkahi mo, kaibigan? Napatingin si Marlon kay Negro at napangiti. May taglay na lakas si Negro. Nararamdaman ko yun nang magbato siya ng rebuelta sa isa sa mga kasama ni Amir. Ang kailangan na lang nating gawin, lagyan ng proteksyon at sabulag ang isang to. Kung papayag ka, Mang Seryo, gusto kong ibaon sa katawan ng anak mo itong tangan kong diamante negra. Wika ni Marlon. Alam ni Mang Seryo ang taglay na kakayahan ng Diamante Negra. Kaya wala itong nakikitang masama sa gagawin ng manggagaway. Kung yan ang sa tingin mong nararapat, Marlon, wala akong pagtutol. Simulan nyo na sa lalong madaling panahon. Tugon ni Mang Seryo. Mamayang gabi, pagbilog ng buwan tamang-tama. Dahil mas malakas ang puwersa ng mga elemento, madali tayong makakaipon ng enerhiya upang palakasin ang depensa ni Negro at Juris. Muling wika ni Marlon. Matapos ay nagpahinga ang pangkat. Maraming bagay pa ang pinag-usapan nila tungkol sa mga nangyari. At maging si Mang Seryo, hindi inakalang ganun nakalakas ang anak. Pagsapit ng dilim, kanya-kanyang paghahanda ang dalawang ama.
Si Agaton ang nagsilbing bantay sa paligid. Samantalang si Mang Seryo naman ang naging katuwang ni Marlon sa pagbabaon ng diamante negra sa katawan ni Negro. 3 maliliit na bato na halos kasing laki lang ng butil ng munggo ang inilabas ni Marlon. Kagaya ng proseso ng pagbabaon ng mutya ng bigas. Itinapat nito sa apoy ng kandila ang dulo ng pilak na punyal. Sinimulan ang pagbabaon. Ngunit hindi kagaya ng kay Juris. Naging masakit ang proseso para kay Negro. Ibinaon ito sa magkabilang braso ng binata at yung isa ay sa bandang gulugod. Kitang-kita ni Juris ang ginawa ng manggagaway gamit ang pilak na punyal. Tinusok nito ang balat ng binata sa kanang balikat at siniksik sa sugat ang butil ng diamante negra. Matapos ay inusalan ito ng dasal. Laking gulat ni Juris dahil unti-unting naghihilom ang sugat sa braso ng pinsan. Matapos ay lumipat ito sa kabilang braso. Ganon din ang ginawa. Huminto ng ilang sandali si Marlon upang magpahinga. Lumagok ng alak at muling itinuloy ang pagbabaon. Sa bandang gulugod naman ni Negro. Ito na ang pinakamasakit sa lahat. Pero tiisin mo. Dahil ito ang pinakaimportanteng bahagi. Huminga ng malalim si Negro. Biglang itinarak ni Marlon ang dulo ng pilak ng punyal sa gulugod ng binata. Napakagat sa tela si Negro. Pilit nitong pinipigilan ang pagsigaw hanggang sa tuluyan itong mawalan ng malay. Ilang sandali pa ginising na ito ng ama. Pakiramdam ni Negro, pagod na parang tumakbo ng napakalayo. Ano pong nangyari? Tapos na po ba, Manong? Tanong ng binata. Oo, tapos na. Pero sa mga susunod na araw, malalaman natin kung tatanggapin ng katawan mo ang diamante negra. Nauunawaan ni Negro ang ibig sabihin ng manggagaway. Dahil bago pa man nila isagawa ang proseso, kinausap na nito ang binata. Ngayong alam na ng mga mambabarang na pinatay mo ang isa sa kanila. Ano ang mangyayari sa'yo, Marlon? Tanong ni Mang Seryo. Walang mangyayari sa akin, Tatang Seryo. Ang totoo, natakot ang mga yon dahil sa nangyari. Pero hindi ko pa din inaalis ang posibilidad na maaari nila akong sugurin. Kaya dapat pa ding maging alisto. Nga pala, hindi ako makakabalik sa baryo ngayon. Pwede bang dito muna ako manatili ng ilang araw, Agaton? Wika ni Marlon. Hindi naman tumanggi si Agaton dahil malaki din ang utang na loob nito sa manggagaway. Tamang-tama pala. Bukas may mga pasyente akong darating. Medyo malala ang kondisyon eh. Baka sakaling makatulong ka, Marlon. Wika ni Tatang Seryo. Matagal na po kong hindi nang gagamot eh. Pero sige, kung talagang kailangan, bakit hindi? Nagpatuloy ang pag-uusap ng grupo hanggang sa sumagi sa isipan ni Negro ang ginawa ni Marlon kay Amir. Nga po pala, Manong Marlon. Maiba po ako ah. Yung ginawa niyo po kay Amir, yun po ba yung sinasabi niyong awit sa hangin? Tanong ni Negro. Oo, Negro. Isa lang yon sa maraming kakayahan ng pagsasali ng awit sa hangin. Ang nakita mo, kapiraso pa lang ng napakalaking saklaw ng aral na yun. Tugon ni Marlon. Alam ni Mang Seryo ang tumatakbo sa isipan ng anak.
Kaya inawat niya ito bago pa man makapagsalita. Huwag mo nang tangkain pang magpaturo kay Marlon dahil hindi ako papayag. Wika ni Mang Seryo. Bakit naman po, Tay? Kumpara naman po sa ikabubuti ng lahat. Bakit hindi ko po pwedeng pag-aralan ng pagsasali ng awit sa hangin? Tanong ni Negro. Hindi biro ang pagdadaanan mong pagsasanay. Maaari mo itong ikabaliw. Marami nang sumubok na unawain ang pagsasali ng awit sa hangin. Ngunit lahat sila ay nasiraan ng bait. Tanging ang mga manggagaway lang ang may kakayahang gamitin ito. Malakas ang koneksyon nila sa kalikasan. Paliwanag ni Mang Seryo. Bagaman hindi nagsasalita, alam ng matanda na hindi niya mapipigilan ang anak kung ano man ang gusto nitong gawin. Tama ang sinabi ng tatay mo. Hindi basta-basta ang pagdadaanan mo. Lalo na kung mahina ang isipan. Lalo na kung mahina ang pag-unawa mo sa mga bagay-bagay. Kahit likas sa katauhan ko mapagana ang awit ng hangin, hindi pa din biro ang hirap na dinanas ko bago ko tuluyang maunawaan ang kabuluhan ng aral na to. Wika ni Marlon. Matapos marinig ang mga sinabi ni Mang Seryo at Marlon, hindi pa rin nawala sa isipan ni Negro ang posibilidad na maaari niyang matutunan ang kakayahan na taglay ng mga manggagaway. Lumipas ang mga araw. Walang natanggap na banta mula sa mga mambabarang. Ang buong akala ng lahat, tuluyan ng nakalimutan ng mga ito ang nangyari. Bumalik sa pagtatrabaho si Negro. Dating gawi. Pagkarating sa bayan ay dumadaan ito sa tahanan ni Marlon upang makipag-usap. Ngunit ng gabing papauwi na ang binata, sinalubong ito ng 3 tao. Magandang gabi mga kaibigan. Makikiraan lang po. Wika ng binata. Hindi nagsalita ni isa sa mga 3 lalaki. Kaya naman nagpatuloy na siya sa paglalakad. Nang makalapit na ito sa grupo, bigla siyang itinulak pabalik ng isa sa mga kalalakian. Kung akala mo nakalimot na kami, nagkakamali ka. Wika ng isa sa mga lalaki. Pasensya na pero hindi ko alam ang ibig mong sabihin eh. May nagawa ba akong mali sa inyo? Tanong ng binata. Nakalimutan mo na ba ang nangyari? Ilang panahon pa lang ang nakakalipas nang mamatay ang tatay ko nang dahil sa inyo. Tugon ng lalaki. Biglang naalala ni Negro ang mambabarang na nagngangalang Amir. Kung ganon, ikaw pala ang anak ni Mang Amir. Nakikiramay ako sa kanyang kamatayan, pero siya din ang may kasalanan kung bakit siya napahamak. Muling wika ni Negro. Itinulak ng lalaki ang binata, dahilan para mabitawan nito ang dalang bag. Sinisisi mo ba ang tatay ko? Kung hindi kayo nagpunta sa baryong ito, hindi sana mapapatay ni Marlon si tatay. Kayo ang may kasalanan ng lahat. Wika nito sabay suntok kay Negro. Ngunit kaagad ding pinagsisiyan ng lalaking iyon ang ginawa. Hindi man lang tumalab kay Negro ang suntok. Salip ay nabali pa ang kamay nito. Pasensya na, pero wala akong balak makipagbasag ulo sa inyo.
Kaya hanggat maaari, padaanin niyo na lang ako. Tugon ni Negro. Inayan ng mga kasama ang lalaking umalis nang mapagtantong wala silang laban sa binata. Romulo, umalis na tayo. Wala tayong panama dyan sa taong yan. Halika na! Wika ng isa sa mga kasama nito. Tandaan mo, hindi pa tayo tapos. Sa oras na mailibing si tatay, maganda ka dahil hahanapin kita at papatayin. Banta ni Romulo. Narinig ng binata ang pangalan nito. Romulo pala ang pangalan mo ha. Kung ako sa'yo, kakalimutan ko na lang ang pagharap nating to. Dahil kagaya ng sinabi ko, ayokong makipagbasag ulo sa inyo. Tugon ni Negro. Matapos ay dali-dali nang umalis ang pangkat. Muli namang bumalik si Negro sa tahanan ni Marlon. Oh, napano ka? Ba't ka bumalik? Tanong nito. Pagbukas ng pintuan, nakita niya ang binatang humahangos. Hinarang po ako ng 3 katao eh. Kasama nila yung Romulo. Anak daw siya ni Amir. Tugon ni Negro. Napailing si Marlon sa sinabi nito. Dali-daling kumuha ng itak. Inaya ang binatang pumunta sa tahanan ng namatay na mambabarang. Talagang hindi sila titigil ano? Kailangan na nating tapusin to. Wika ni Marlon. Ngunit bago pa man umalis, panandalian itong huminto. Kinumpas sa mga kamay habang nag-uusal na mga dasal. Ang ibig niyo pong sabihin, susugod tayo ngayon? 2 lang tayo? Tanong ni Negro. O bakit? Natatakot ka? Huwag kang mag-alala. Pinatawag ko na si Agaton. Pati na rin yung iba. Sasalubong sila sa atin. Tugon ni Marlon. Bagaman nag-aalinlangan, tumuloy pa rin sa paglakad ang binata kasama ang manggagaway. Ilang sandali pa narating nila ang tahanan ni Mang Amir. Marami ang tao. Ang karamihan sa mga ito ay mga mambabarang at ang ilan mga kaibigang may kaalaman din sa lihim na karunungan. Hindi kaya tayo mapahamak nito, Manong? Ang daming tao oh. Sigurado ko mga kaibigan at kamag-anak ni Mang Amir ang mga yan. Wika ni Negro. Oo, tama ka. Pero huwag kang mag-alala. Manood ka lang sa mga mangyayari. Tugon ni Marlon. Patuloy na naglakad ang manggagaway. Nakasunod lang si Negro habang iniikot ang tingin sa paligid. Nakita ng binata ang matalim na titig ng mga tao. Ngunit wala ni isa sa mga ito ang kumilos. Huminto si Marlon sa tapat ng pintuan ng tahanan habang nakatitig sa kabaong. Biglang lumabas ng bahay si Romulo. Nanlaki ang mga mata nito nang makitang nakatayo sa labas si Marlon. Ang lakas ng loob mong pumunta dito. Matapos mong patayin ang tatay ko. Wika ni Romulo. Kagad nagsipagtayuan ang ilang kalalakian. Pinalibutan sina Negro. Sa pagkakataong iyon, alam na ng binatang nasa panganib ang buhay nila. Wala itong magagawa kung hindi ang lumaban. Naparito ako para tuldukan ng kaguluhan. Ngayon, bibigyan ko kayo ng pagpipilian. Manahimik na lang
at tanggapin ang kamaliang nagawa ng iyong ama o patuloy na magiganti. Tugon ni Marlon. Bahagya nitong kinalabit si Negro bilang hudyat. Huwag kang mag-alala, Manong. Handa na ako. Alam ng binata, hindi magiging pisikal ang labanang magaganap dahil puro mambabarang ang kanilang kalaban. Gayunpaman panatag ito sa taglay niyang kakayahan at sa proteksyong dulot ng Diamante Negra na nakabaon sa kanyang katawan. Bagaman hindi makikita ng binatang kumikilos ang mga tao, naririnig at nararamdaman nito ang bulong ng mga orasyon. Habang tumatagal, unti-unting lumalakas ang mga usal hanggang isa sa mga taong naroon ang nagbato ng tigalpo sa binata. Laking gulat ng lahat dahil tumilapon ang lalaking iyon nang hindi man lang gumagalaw si Negro. Napangiti ang binata. Hindi niya akalaing kusang magre-rebuelta ang tangang Diamante Negra. Nakatayo lang si Negro habang si Marlon naman ay lumayo sa kanya upang maiwasan nito ang madamay ang binata sa gagawing atake. Nagtatag ng sariling dome ang binata. Hindi makapaniwala si Marlon na magagawa niyang hawakan ang buong lugar kung saan nakatayo ang tahanan ng mga mambabarang. Kung ako sa inyo, hindi ko na itutuloy pa ang kalokohang to. Mapayapa kaming pumunta bilang paggalang sa patay. Pero kayo mismo nagsimula ng gulo. Wika ni Negro. Nag-atrasan ang mga mambabarang sa pag-aakalang kumbate espiritual lang ang alam ng binata. Sinugod ito ng isa sa mga naroon. Isang antengero na kaalyado ni Romulo. Gumamit ito ng itak. Lumapat sa katawan ng binata ang talim nito. Ngunit sa kasamaang palad, hindi man lang nagtamo ng pinsala si Negro. Isang malakas sa suntok mula sa binata ang tinanggap ng antingerong iyon, dahilan para mapaatras na din ang iba. Lalo na nang mapagtanto nila, anak ni Mang Seryo si Negro. Naglakad palayo ang dalawa. At kagaya ng inaasahan, sinundan sila ng mga kalaban. Naloko na. Mukhang hindi talaga susuko tong mga to ah. Maganda ka, Negro. Kailangan na nating totohanin ang laban. Wika ni Marlon. Narating ng mga ito ang bakanteng taniman ng palay. Muling pinalibutan ng napakaraming kalaban ang dalawa. Wala nang ibang pagpipilian si Marlon kung hindi gamitin ang natatago nitong alas. Sa pagkakataong iyon, hinawakan ni Marlon ang kamay ni Negro. Hindi ba? Gusto mong matuto ng pagsasali ng awit sa hangin? Wika ni Marlon. Opo, pero mukhang alanganing pagkakataon naman to, Manong. Tugon ni Negro. O sige, ganito na lang. Pag nagawa mong talunin ng kalahati sa kanila, tuturuan kita. Ano, payag ka? Tanong ni Marlon. Tila ginanahan ang binata sa sinabi ng manggagaway. Dali-dali itong naganda. Kusang sinugod ang mga kalaban. Nagpakita ng pambihirang lakas at bilis sa Negro na hindi akalain ni Marlon na tataglayin ng binata. Hanggang sa natupad nito ang kasunduan, kalahati ng mga kalaban ang naiwang nakahandusay sa lupa, habang ang ilan naman ay nagtakbuhan. Ilang sandali pa ay dumating sina Agaton, Mang Seryo, ngunit wala na ang mga kalaban. Oh, anong nangyari sa bagayan?
Bakit parang dinaanan ng bagyo yung lugar? Sunod-sunod na tanong ni Mang Seryo. Maniwala ka o hindi, gawa yan ng anak mo eh. Sabihin mo sa akin, Mang Seryo, hindi pa rin ba karapat dapat si Negro na maging mag-aaral ko? Hindi na nakapagsalita ang matanda. Dahil kahit papano, alam nitong may potensyal naman talaga si Negro. Natakot lang itong baka hindi kayanin ng binata ang tindi ng pagsasanay. Matapos ang labang iyon, hindi na muli pang nanggulo ang mga mambabarang. Samantalang si Negro naman, pinagpatuloy ang pagsasanay sa ilalim ni Marlon. Hindi inakala ng binata magkakaroon siya ng pagkakataong matuto ng aral ng mga manggagaway. Hindi naging madali ang pagsasanay, ngunit nagawa niyang matutunan ang halos lahat ng itinuro ni Marlon. Buong buhay niya ay hindi niya kinalimutan na ang dahilan ng pag-aaral at pagsasanay hindi lamang para sa sarili, kung hindi para tumulong sa iba. Kailanman, hindi na nakalimutan ni Marlon ang proseso ng pagbabaon ng mutya ng Diamante Negra. Ako nga pala si JD. Shoutout kay Prince Leomar para sa comment niya ang sabi, Idol JD, ngayong Holy Week, ano ang pinakamabisang gamit? Sakto mga kabayan, alam naman natin kung gaano kahalaga ang Holy Week para sa lahat ng gustong mag-aral ng lihim na karunungan. So papakita ko lang yung mga gamit na meron tayo. Syempre yung regulars, yung spiritual bracelet, ito pampaswerte, kandili, spiritual bracelet pangkalusugan, ito naman, gunita, at ito, spiritual bracelet for protection, marahuyo. Ito naman yung anti-stress natin, mantra, pampaswerte din to dahil meron siyang dragon. At syempre yung cleansing sa katawan at espiritu, tubig ng banahaw. At ito naman mga kabayan, yung top 3 na pinakamalakas na gamit na meron ako. Una syempre yung gabay na medalyon, yung may mutya sa loob. Ang bisa nito, gagabayan kayo sa araw-araw na buhay, sa desisyon sa career, sa pag-ibig, sa pang-araw-araw. At ito naman yung mga naghahanap ng mga panlaban na. Alam naman natin kung gaano kabisa yung lana kontra aswang. Punong-puno ng sangkap to mga kabayan. Ito yung kumukulo kapag mayroong aswang sa paligid. Pangontra sa iba't ibang uri na ginagawa ng mga nilalang at elemento o kahit ng sumpa o barang. Kapag may masakit parte ng katawan, pwedeng ipahid yung langis or kapag nasugatan ka ng nilalang. At ito naman mga kabayan, yung last na ipapakita ko. Ito baka hindi ko siya ilagay sa Shopee. Personal order lang to kasi sobrang mabisa to. Sa Mantengeros, alam nyo na to. Habak de bala. Iba't ibang uri ng mutya yung laman nito mga kabayan. Kung mapapansin ninyo, 10 peraso lang yung meron ako nito. Kaya paunahan talaga to mga kabayan. Pagka-upload ko, sa lahat ng interesado, mag-message kayo kaagad. Eto na yung mga nagtatanong sa akin ng mga pangontra, gusto nang lumaban yung mga panggera. Eto na yun. Habak de bala. 10 pieces lang yung meron ako nito mga kabayan. Kaya kung interesado kayo, mag-message na kayo kaagad. At para mahabol natin yung Holy Week, sa lahat ng mag-order, ipapaship ko na kaagad ito bukas or sa Friday para dumating kaagad sa inyo. Maraming salamat. Kwentong Bayan.